Ang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung tagumpay po ng NTFL Cup, kitang-kita po natin yan. At akin pong sinuri, no, wala po pala talagang so far, no, yung pong mga proyekto, tinignan ko lang, nag-analyze tayo ng konti. Opo, pinagmamalaki na natin kasi durog na ako dyan sa mga hinayupak ng mga political analyst. I-claim na po natin yan. No? Wag na po tayo magkunwari. Dahil mas magaling naman talaga tayo mag-analyze dyan sa mga tukmol na yan. Sinusuri ko po, ito pong mga proyekto na tinuloy ni PBBM. Di ba pangako niya nun, itutuloy niya yung mga proyekto ni Pangulong Duterte. Tinignan ko po, yung mga nagtatagumpay po na ginagawa ng kasalukuyang administrasyon, yun po yung mga tinuloy. Galing, no? So yung mga proyekto po na hindi po tinuloy, dun po tayo nagkakaroon ng mga problema ngayon. Okay, mamaya iisa-isayin natin yan. Hindi, marami natuloy. Kaya nga, simple lang eh. Pero yung mga pinagmamalaki po nila, yun po yung continuation. Inimagine nyo po ba kung lahat po ay tinuloy? Bakit po natin nasabi yan? Ang unlad na sana ng Pinas, no? Magbibigay po tayo mamaya ng mga totoong analysis. Hindi yung mga project lang na analysis ng mga isa pa po, siguro panahon na, no? Kasi binababoy na ng katulad ni Rizon Tiberos. Harap-harapan ng ginagago tayong mga Pilipino, no? Ito pong mga Senate hearing. Ngayon, gustong isa lang yung dating presidente ng Pilipinas. Dahil sa sa imagination niya. Actually, hindi naman siya nag-imagine yan. May nag-imagine yan. Sinakyan nila. Yung pagsakay nila sa non-verified, no? Wala po silang verification, walang resibo ika nga. Pero very willing silang imbestigahan sa Senado just for the purpose na ipahiya ang dating presidente. Hindi ba sapat na lahat ng nangyayari? Araw-araw may bastusan na nagaganap sa Senado. Hindi ba it's about time naman na isa-isahin naman natin, tayo naman maningil? Ano nangyari na sa mga kasi Senate hearing nyo? Yung mga tao naman na maningil, no? Palaganapin natin na yan bang Senate hearing may naitutulong talaga? Ang Senate hearing po, tandaan ninyo, in aid of legislation. Meron na po ba kayong naisalang na mga panukalang batas sa mga hiniring nyo? Or in aid of grandstanding? In aid of election? In aid of grandstanding ang ginagawa ninyo? Magkaiba po yun. Yan po mga kaya po noong araw, ang Senate hearing nakakatamad. Kasi talagang nagse-Senate hearing sila dahil may gagawin silang batas. Yun po yun. Nakakatamad pong yung batas eh. Kaya po masaya yung mga Senate hearing ngayon. Mayat maya may nagduduroan. Mayat maya may inaakusahan na may sinisigawan. No? Merong mga parang telenovela yung mga Senate hearing ngayon. Pero ang tanong, noon kasi may nagagawa yung Senate hearing ng mga batas. O kaya merong napapakulong na kriminal. Ngayon ba? Meron pa po ba? Paglilingkod po natin yan, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Just in. Ito po, meron pong tayong rito sa mga nagtatanong po kung kailan yung maisog rally. Yung mauna na po yung sa Tagum, kumpirmado na po to. Nasa na ba yung message sa atin?
Ito po ay kumpirmado na sa April 14, Tagum City. At binago na rin po, hindi na po yung save yung Pilipinas not for sale, no? Ang bagong tema na ngayon, defend. Nawala yun. Nalobat eh. Mamaya, i-charge ko lang to para makita nyo yung bagong tema ng Maisog. Okay, punta na po tayo, no? Kanina po, nanguna, dahil siya naman po ang chairman yan, nanguna po sa meeting ng NTF-ELCAC. Ito pong si Pangulong Marcos at natuklasan niya yung per barangay. Alam niyo naman, binabarat po yan ng Kongreso, 'di ba? Yung NTF-ELCAC, yung budget po ng NTF-ELCAC binarat nila, no? Kinaltasan nila. Napansin po ni Pangulong Marcos na 2.5 something lang per barangay. Sabi niya dagdagan yan, gawin 10 million, no? Kasi talaga naman po yung NTF-ELCAC isa po sa pinakamatagumpay. Hindi po nila napigilan yan. Balak na nila tanggalin yung NTF-ELCAC eh. 'Di ba? Pinatatanggal na yan ng mga mababait na mga congressman na makabayan. Pinatatanggal na rin yan ng mga dilawan, no? Tapos na raw yung silbi ng NTF-ELCAC. Hindi po. Ang NTF-ELCAC po para hindi na po makabalik yung insurgency problem doon po sa mga lugar na natalo na, no? Doon po sa lugar na nakuha na uli ng pamahalaan para hindi na po makabalik yung mga insurgent, ponduhan mo, no? Para makaramdaman ng mga tao ron. Yun po yun, kaya matagumpay po yun yung NTF-ELCAC whole package eh. Hindi lang po siya militarily. Ito po ang pinakamatagumpay, kaya nga po halos ma-wipe out na. At dahil tinuloy po yung NTF-ELCAC, mamumblema sana tayo doon sa nabalitaan natin, no? Na balak pang magpapisto, kaya galit na galit si Baste noon eh. Kasi sila mismo naranasan nila yan eh. Kung paano nila tinalo sa Davao City yung mismong NTF-ELCAC, konsepto ng NTF-ELCAC, parang galing doon sa paano nila napasuko, paano nila na naging kakampi yung mga dating kalaban ng pamahalaan. Yun po yung konsepto, pasukuin yung mga rebelde para matapos na ang digmaan. Kaya nga nariyan sila kaselis, di ba? Dahil sa NTF-ELCAC yan eh. Okay. Yan po isa. Ibig sabihin, mga kapatid, yung mga magagandang, yun na nga eh, di ba? Yung mga UN rapporteur na yan ang problema. Yung po magagandang proyekto ni Pangulong Duterte, nagdaan na po yan sa test of time. Tandaan po ninyo, hindi po nagsimula si Pangulong Duterte sa pakikitungo dyan na NTF-ELCAC kagad. Hindi po yung first year ni Pangulong Duterte, NTF-ELCAC kagad. Kung papansinin niyo po, first year niya, binigyan niya pa yung tatlong miyembro nila mismo, no? Yung tatlong department secretary ni Pangulong Duterte ay galing sa hanay ng mga to, no? Ng mga kung hindi man sila, mahirap sabihin na miyembro sila eh. Mga kaalyado nitong mga insurgent, no? Tatlo yan, yung Agrarian Reform, Department of Agriculture at saka DSWD kung hindi ako nagkakamali. Tapos nagpistok si Pangulong Duterte dahil akala niya kaibigan niya tong mga to, 'di ba? Pero nung inambus-ambus na sila, doon po. Kaya yung NTF-ELCAC hindi po nagsimula yan kagad na first year pa lang ni Pangulong Duterte, NTF-ELCAC na kagad yung approach. Ibig sabihin, napatunayan ni Pangulong Duterte, nag-adjust siya na hindi na uubra dito sa mga kalaban natin na to, yung ipipistok mo, tapos tatraidoring ka na naman, walang katapos ang pistok, kaya nagkaroon po sila ng NTF-ELCAC. At hanggang ngayon, nagiging matagumpay po yan, no? Okay, ano pa po?
Yun pong mga build na tinutuloy po ngayon ni Pangulong Marcos, yan po, maipagmamalaki niya yan pag natapos. Halimbawa po, di ba, lagi nilang pinagmamalaki yung subway. Alam naman natin na nasimulan yan, lahat na negosasyon, napondohan, panahon ni PRRD. Wala pong problema eh. Yun naman talaga pinangako mo eh. Itutuloy yan. Magiging matagumpay po yan. Kasi napondohan na yan eh. No? Itutuloy na lang. Ang masama dyan kung hindi tinuloy. Katulad po na nangyari sa Mindanao Railways. Wala na silang kahirap-hirap. Meron ng mga proyekto na, inapprove na NEDA, lahat na ng approve, tapos meron na magpupondo. Napag-isipan na Bautista na, teka muna, wag nating ituloy ito. Siyempre, alam nila na maiisip ng tao kay Duterte yun. Baka gusto nila yung mga ganun, yung mga simpleng bagay na hindi po pag-unlad ng Pilipinas, kundi yung dilaw na pag-iisip na sino yung mag-claim ng ng credit. Hindi po tayo after sa ganun. Ang gusto natin umunlad na sana ang Pilipinas, no? At susi po yung build sana. Kaso nga, kaya po ang laking bagay. Isa pa po, ano pa ba? Marami tayo sa build. Pati po yung extension ng malapit na magawa. Yung extension, hindi ko alam kung may LRT na papunta ng Cavite. O wala pa, tinatayo pa lang. Yan din po, yung extension hanggang dito naman sa San Jose del Monte. So ano po yung point ko, no? Kung sana naging totoo si Pangulong Marcos sa sinabi niya noon, ibig sabihin, ang laki na po ng natin. Bigla po siya nag-ship eh. No, hindi po siya naniwala na sapat na yung build. Hindi real talk po. Pinakamalaking pasok. Anong bukang bibig ni Pangulong Marcos? Bakit siya nagta-travel abroad? To attract foreign investment. Bakit po siya Maharlika Fund? To attract foreign investment. Bakit po sila nagtsatsa? To attract foreign investment. May formula na si Pangulong Duterte. How to attract foreign investors. Bakit ko po sinabi na may formula na? No? Kasi po, panahon ni Pangulong Duterte, pinakamalaking pagpasok ng foreign direct investment sa Pilipinas naganap noong 2021, panahon ni Pangulong Duterte. Teka Badong, tama ba yung pinagsasabi mo? Hindi ba bola yan, Badong? Paano mo sasabihin 2021, pandemic nun? Yun na nga po yun. Yung patapos na pandemic na yun. Di ba, may alam niyo yung patapos na yan, 2021, di ba? Alam na ng tao, natatalo na ng mundo. Natatalo na ng mundo ang pandemic. So, ano ibig sabihin yan? Pagkatapos po ng pandemic, ano po mga nag-boom? Travel, di ba? Meron tayong tinatawag na revenge travel. Ang tagal pong nalugi. Ang tagal nalugi ng mga negosyante. Badong, hindi mo pa rin napapaliwanag. Anong pakialam namin dyan? Yung sinasabi mo na panahon ng pandemic, pinakamataas yung foreign investors in history. Ha? Hindi po to yung panahon lang ni Duterte. Sa history ng Pilipinas. Ito po ang pinakamalaking pasok. Meron din po, gusto rin pong kumita na. Lugi sila ilang taon, 2 taon lugi yung mga investors. Gusto na nilang magkaroon ng kumita. So maghahanap ka ng bansa. Sino yung pinakahanda na tumanggap ng pera namin? Revenge investing din, meron din po. No? Sino yung pinakamahanda? Bakit tayo nakahanda? Tsamba ba ni Duterte? Hindi po. Nung pandemya mismo, hindi niya tinigil yung build. Nakita po yan ng mga investor. Walang yatong Duterte na to. Habang ang mga tao, busy lahat sa paano yung bakuna. Siya hindi tumigil. Alam niyo po, tandang-tanda ko yan dahil nakikipagtalo kami dito sa mga dilawan. Yung mga sinasabi ng dilawan, bakit ba nagbi-build pa tayo? Unahin muna natin, no? Unahin muna natin yung pandemya.
Bigas muna bago semento. Ayan po, natatandaan ko yan eh. Bigas muna bago semento. Ibig sabihin, instead na yung pondo para sa build, no? Yung pondo raw para sa build, ibili na lang ng mga bigas, ipakain dyan sa mga tao. Kung bigas po ang tinuluyan yan, yung mga inutang natin sa build, o proyektong build, naiutang na yan. Kung binili ng bigas yan, naitain na po yan, wala po tayong mga build projects. Kita ng mga investors yan, no? Puta, habang ang mundo ay nagkakandamatay, yung mga tama po kayo, sila Lenlen nagsasabi niyan eh. Makakain ba yung semento? Makakain ba yung tulay? Ganun po yung projection sa mundo ng build. Bakit po ba may build? Bakit po ba hindi nagawa yan ng presipong infrastructure program, project sa buong Pilipinas, history ng Pilipinas, ay naganap din po, panahon din po ni Duterte. Ay, tsamba ba yan, Badong? Natsambahan ba yan? Hindi po yan tsamba. By design po yan. Henyo po kasi. Bakit po? Naaral niya na yan eh. Foreign relations. Galing tayo kay Pinoy. Ano si Pinoy? Nakipagmatigasan sa China. Ano nangyari sa atin? Nakikipagmatigasan sa China. Marunong po. Kita nyo, bukang bibig ni Duterte tuwing mag-i-speech siya. Kaya ako dito sa tao na to, hindi ko to iiwan eh. Ang mga taong marunong mag-aral ng kasaysayan, mga taong natututo sa kasaysayan, magagaling na tao, hindi mapapahamak ang bayan. Yung hindi sila tumatsamba eh. Nakita po natin yan eh. Makipagmatigasan ka sa China, wala kang magagawa sa China. Walang investment na papasok dito. May investment ba kay Pinoy? Wala. Nag-ship siya. If you cannot beat them, join them. Nakipagkaibigan siya sa China, nakipagkaibigan siya sa Russia, nakipagkaibigan sa India, nakipagkaibigan sa mga non-traditional allies ng Pilipinas. Ano po naging resulta niyan? Bumaha dito. Hindi lang po mula dito sa mga bansa na to, kung di nakita ng mga bansa na, teka muna, puta magaling tong Duterte na to. Pinapayapa niya. Kay Pinoy, parang magdidigmaan na. Yung mga pronouncement ni Pinoy, padigmaan na. Magaling tong mama na to. Bumilib ang buong mundo. Nag-war on drugs. War on criminality. Pinakakain sa yung papel sa mga corrupt officials. Aba, magaling tong mamang to. Safe dito yung pera natin. No, mag-build tayo dyan. Mababayaran ni Duterte yan. Isang mura lang yan. Bayad yan. Mga kapatid, ibang uri yung presidente. Kaya natin minahal yan. No? Na-realize yan ni Duterte lahat. Pucha, kaya may build. Hindi po yan. Hindi po yan tsamba. Wala pong, kaya ngayon, dapat lang. Kaya nga to, yan yung pinaglalaban ko lang eh. Sino yung tanging presidentiable at that time? Sino yung presidentiable na nangangako na itutuloy niya? Continuity. Hindi na natin kinakailangan ng ibang formula. Continuity lang. I-continue lang. Lagi-lagi kong sinasabi sa inyo noon, ang China, ang Singapore, continuity. Kaya sila mayaman. Panahon nila Deng Xiaoping, nagsimula yung ganyan ng China. Kasabayan pa ni Pangulong Marcos na tatay si Deng Xiaoping. Dire-diretso, nag-i-improve lang, continuous, hanggang makarating kay Xi Jinping, isa na sa pinakamayaman ng China. Mula sa isa sa pinakamahirap, kaya nga ang tawag natin dyan. Kaya nga ang tawag natin dyan ay ano eh, di ba? Anong tawag natin sa China? Sleeping giant. Oh, yan yung tinuturo sa atin nun. Ang Taguri sa Japan. Land of the rising sun. Pilipinas, Pearl of the Orient, etc. China, sleeping giant. Nung kami elementary, sleeping giant pa yan. Panahon ni Deng Xiaoping. Chinaga nila. Dire-diretso. Ito, isa lang. Oh. Isang kasunod lang. Oh. Nag-continue lang tayo.
unlad na sana yung Pilipinas. Nag-iba ng diskarte. Ano yung diskarte? Yan na yung mga ginawa ni Pinoy, inuulit. Yan yung problema pag hindi marunong mag-aral ng lessons of history. Yan po ang pag hindi ka natuto sa kasaysayan, ginawa na ni Pinoy yan eh. Nagyabang pa ako, putang, wala kayong pakialam sa akin. Yabang ba to? Yabang ba to? Pagyayabang ba sa inyo? Ha? Pagyayabang sa inyo pagka nakita nyo na may sinasabi si Badong na tama? Pagyayabang sa inyo, nayayabangan kayo. Kasi tama ang ginawa ni Duterte, binago ng ano nyo, presidente nyo. Sasabihin nyo na lang, mayabang kasi ang daming nagawa. Mas gusto ko na yung mayabang na sinasabi mo. Marami nagawa pa, unlad ang Pilipinas. Lintik na niyan, binobobo nyo kami. Gusto nyo maging bobo ang Pilipinas para hangaan yun? Sa mayabang pa lang, binura ko na, hindi ko na binasa kung ano man yung gusto niya sabihin. Okay, balik tayo. Nasa na tayo? Kahit po abogado pa nakaupo, wala pong katulad ni Duterte. Hindi naman po lahat na abogado, porque ba't abogado? Si Lenny po, abogado yun. Kayo naman, no? Hindi po porket abogado. Advantage po yung abogado, pero hindi po lahat na abogado, dami po natin presidenteng abogado, balik po tayo. Kahit konti lang nanonood. Ganun talaga eh. Okay. Asa na tayo? Yan yung nabubwisit ako eh. Bigla kasing kaya tayo nawawala eh. Ayun po, yun po yung point natin, no. Ang matatagumpay pong proyekto ngayon ng ating pamahalaan, yan yung tinuloy ni PBBM na project ni Pangulong Duterte, no? Hindi po ako high blood, nadala lang ako ng emotional eh, para ako nag-i-speech eh. Para ako nasa rally. Masaya po ako pag ganito. Okay. Ang point ko lang mga kapatid, si Pangulong Duterte, hindi po perfect kagad yan eh. 'Di ba? Pati po yung war on drugs niya, hindi naman perfect agad eh. Hindi pa nga po perfect hanggang ngayon eh. Ibig sabihin, kaya lang, dumaan na po yan dun sa ilang taon na napaganda na nila. Ika nga, di ba? Kasi sabi nga ni Pangulong Duterte nung una, 3 to 6 months, wala nang droga eh. Pero hindi niya na-realize niya na may iba siyang mga kalaban. No, malalala yung kalaban niya. Anyways, nakakapanghinayang kasi yung mga matagumpay na nangyayari ngayon, yun pa yung carry over o yung mga tinuloy ni PBBM, NTF-ELCAC, yung mga build na natira. Pero yung isa sa pinakamalaki sana, no, yung Mindanao Railways, wala po nangyari. Okay. Hindi, sana nakikinig kayo, no? Yung mga tinutuloy nga, halimbawa, malaki po yan eh, yung subway. 'Di ba? Yung subway po sa Metro Manila, nasimulan na ni Duterte yan. Ibig sabihin, lahat na ng negosyasyon, lahat pati magpopondo, meron na. Japan na magpopondo na, JICA. Nakapagbutas na si Pangulong Duterte noon. Yun po yung point ko, no? Kung meron mang mga matatagumpay na proyekto ngayon, yan yung kinontinue ni PBBM. Halimbawa, NTF-ELCAC, yung mga build. Ibig sabihin, no? Ibig sabihin, ano kaya yung nangyari sa Pilipinas kung hindi tayo nag-shift? Kung tinutuon ni Pangulong Marcos yung pinangako niya na itutuloy niya yung mga ginawa ni Pangulong Duterte, nasa na kaya yung Pilipinas ngayon? Kasi relatively, wala tayong ganong sakuna eh.
Si Pangulong Duterte po kasi, maliban po sa pandemya, lahat ng sakuna, lahat ng bulkan pumutok. Lahat ng super typhoon naranasan natin. Alam niyo yun? Kung tinuloy lang sana, hindi na mag-eksperimento uli. Kasi dumaan na yan sa time na pagbuti na nila Pangulong Duterte. Hindi naman po perpekto kagad yung NTF-L CAC. Binigyan ko nga kayo na halimbawa, di ba? Una nga, nakipag-pistok pa eh. Kaya gano'n na lang yung galit ni Baste at saka ng mga katulad natin nung nabalitaan natin na magpipistok. Talaga? Sana gumaling. Okay. Punta tayo dito sa pangalawa. Katakot-takot, eto nakakagalit, no? Ang basehan po ni Risa Ontiveros ay wala siyang basehan, walang agreement sa pagitan ni Xi Jinping at saka ni Pangulong Duterte. Kung meron man, ulit-ulitin natin, kung meron man, pinawalang bisa na yan ni Pangulong Marcos. So ano yung iimbestigahan ni ano? Kasi may treason daw na naganap. Ano iimbestigahan ni Risa Ontiveros? Ang iimbestigahan po ni Risa Ontiveros ay walang kasunduan, no? Wala pong kasunduan eh. Mag-iimbestiga pa rin siya at wala pong paglabag. Ulitin ko na naman po to kahit ilang beses na natin nasabi. Ang treason po, pwede lang yan makomit ng isang tao kung tayo ay under war. So ibig sabihin, Badong, lahat ba ng pakikipag-usap ng presidente ng Pilipinas, pakikipagkasundo niya? Opo, legal po yun. Kaso nga, yung binibintan sa kanya, hindi non-existing. Wala pong gentleman's agreement, wala pong secret deal. Ano iimbestigahan nyo? Maghahaka-haka kayo? Papadaluhin nyo si Duterte? Bibigyan nyo ng sabpina? Para siya magpaliwanag sa wala? Wala kayong akusasyon eh. Anong treason? May gera ba? Okay. Naisip ko lang, ang dami na nilang investigasyon. Ito lang mula lang na umupo si Pangulong Marcos, mula lang pumasok yan sila Tulfo. Ang dami na nilang investigasyon. May nahihita ba tayo? Kasi bawat investigasyon po nila, gumagastos po ng pera ng mamamayan eh. Nag-note po ako rito ng mga gigil na gigil sila nung araw. Hindi pala nung araw, kailan lang to lahat eh. Wala pang 2 years si Pangulong Marcos eh. Baka may maisip pa kayo, dagdag natin. Una, yung NAIA brownout. Ano sinabi ng mga dyan? Kaya sila mag-iimbestiga kasi heads must roll. Tanong, Senate, meron bang nag-roll na head? Na-prevent ba yung ng investigation nyo? Na-prevent ba yung mga future na problema dyan sa NAIA? Hindi nyo nga nirekomenda na tanggalin si Bautista eh. Di ba? Alam nyo, kung ako senador, no? Kung ako po ay senador, ang rekomendasyon ko dyan, tanggalin si Bautista. Dahil siya ang palpak dyan eh. O di sana, kada magba-brown out, pwede nyo sabihin sa Senado, pinatatanggal na, nirekomenda na kasi namin sa Pangulo yan na tanggalin eh. Walang ginawang aksyon. Wala rin naman kayong rekomendasyon. Ano rekomendasyon nyo? Ang init po niya nun. Tandang-tanda ko yan. Thank you very much kay Ryan Eddy na nagbigay sa atin ng $279. Singilin natin si PBBM sa mga sinira niyang pangako. Hindi nakakapanghinayang kasi kung nag-continue lang sana, ang taas na natin eh. Yung mga sinabi ko po sa inyo, naganap po yan. Okay.
Una yan, NAIA. Ikalawa, natatandaan nyo yung DepEd, PTA? O may batas na ba si Tulfo na ipinagbabawal yung PTA? Ibig sabihin, gigil pa kayo na may sandamakmak na reklamo ka pa laban sa mga PTA contributions. Meron na bang batas si Tulfo na pinagbawal na niya yung kontribusyon? Okay. Yung pinagbintangan na corrupt si Galvez, ano na, kumusta na yun? Mahirap po yun. Pagbibintangan mo yung dating general na corrupt, marami pong ano yan. O ano pa? Si Senyor Aguila. Ano po nagawa niyong batas kay Senyor Aguila? Ano na nangyari ron kay Senyor Aguila? Patok na patok yun, di ba? Kasi pag viral, lahat ng ano iniimbestigahan nila. Yan nga si may nag-viral na baklang gustong umihi sa babae. Nag-Senate investigation si Ontiveros eh. Oh. Ano na nangyari nga pala kay Senyor Aguila? Nung panahon po na viral yan, nakisawsaw din ng Senate. Ano na po nangyari diyan? Hindi na rin natin alam. Hindi, wala rin po yung silbihan death penalty na yan eh. Pag ganito po ang uri ng mga senador, okay, kay Kibuloy. Oh, wanted na si Kibuloy. May warrant of arrest na. Ano po nangyari sa investigasyon ni Risa Ontiveros para kay Kibuloy? Yun, wag po kayo magkamali no? Yun po korte po, hindi po yun. Hindi po yung si Risa Ontiveros. Kahit po manahimik ngayon at hindi dumaldal si Risa Ontiveros, may korte po yung nag-utos na hulihin si Kibuloy. So para saan lang po? Nakakulong ba si Nakakulong si Senyor Aguila ngayon? O at least alam ko na nakakulong. Thank you very much, Civil Liberty. Hindi ko po yan talagang curious ako, hindi ko alam kung ano na nangyari. Kung siya ay nakakulong ngayon, di mabuti. O di sa mga nabanggit natin, meron palang isa. O ano pa? Ano po yung silbi pa ng ginawa ni Hontiveros? Meron na nag-issue na yung korte. At yung korte na po, para saan yung kay Hontiveros? Pwede bang wala na yung kay Hontiveros? Bakit itutuloy pa rin? Di ba? Ito pa isa, pinaka-latest. PCSO, ang dami po nagalit sa PCSO. Nung viral po yan dahil milyonaryo, ang dami sinusuri, ang dami po nagsuri, ang daming tumatama. Sabi nga ni Senator Amy, ano tayo? Pwede tayong pang-Guinness. Pinakamaraming tumatama sa loto natin. Ano na po nangyari sa loto? May narekomenda po bang tanggalin man lang sa loto? May rekomenda po ba kayo na ano po nangyari sa loto? Wala lang. Ito pa nga po pala yung latest. Yang mga, basta nag-viral iimbestigahan nila Yan pong Chocolate Hills. Ano po mangyayari dyan? Papabuwag ba? Kasi by the looks of it, nagsisihan lang Dapat po, imbestiga kayo ng imbestiga. Kung wala rin po pala mahita dyan, abangan po namin yan Ano po mangyayari sa loto? Ano po mangyayari dyan sa Chocolate Hills? Hindi po namin tinatantanan May batas po ba tayo nagawa para kay Kibuloy? Bakit po natin sila sinasalang? Pero eto, may tanong si Amik. Gusto ko nagtatanong, yan lang po ang ating topic.
pwede na po kayong magtanong. Yan ha, magtatanong na. Unahin na natin. Mukhang interesting yung sinasabi ni Amik. Kahit hindi ko pa nababasa. Pag